Welcome po sa aking YouTube channel. Magsasample po tayo tungkol po sa paggamit ng Waze. Ayan po, sa 20 meters, dapat sa 10 po tayo kakaliwa. Kaliwa po tayo 10. Pag sa 10 po, hanap po tayo ng kalsada na pagpapasokan ng ating sasakyan. Hindi naman po porket nakakita kayo ng 10, bigla na lang kayo papasok. Kailangan po titingnan nyo din po yung kalsada. After po niyan, sabi po ni Waze ay ra-right po ako. Ayan po, tingnan nyo po. Pagdating po ng 10 meters, dyan nyo po ipoporma nyo na po yung sasakyan nyo sa 10 meters. Yan po yung sinasabi ko na pagliliko ay nasa 10 meters po. Para po safe po tayo. Ayan po, pagdating po ng sa 10, lagi nyo pong tatandaan, doon nyo po sasakyan nyo. Dapat po nasa 300 meters, mas maganda po pumapwesto na po tayo para hindi po tayo mag-alanganin. Ayan po, habang lumiliit po yung number, ibig sabihin po lumalapit po yung kakananan natin. Ayan po, 90 meters. Mga sample ko lang din po to sa paggamit po ng Waze, yung pagle-left and right po ng sasakyan. Ayan po, 70 meters. Hintayin po natin siya maging 10. Doon po tayo hahanap ng ating kalsada. So, sign na po ako ng pakanan. Ayan po, 60, 50, 40 meters, 30, 20. Ayan po, 10 meters po. May kalsada po tayo dyan na nakikita. Kakanan na po tayo dyan. Sa 10 meters po. Ayan po, nag-zero na po siya. Ayan po, 10 meters. Pumasok na po yung ating sasakyan. Pansinin nyo po, itong mga line din po itong itim na yan is, ano po yan, kalsada po yan. Is 1.9 kilometers po. Yan lang po yung mga sample natin sa paggamit ng Waze. Idea lang din po yan para po kahit paano is nasi-share ko po ang aking experience sa paggamit po ng Waze. Ito po is actual po na ginagamit yung Waze. Yan po, sa 280 meters po or 300 meters, dapat po nasa pwesto na po tayo ng kanan para po hindi na po tayo mag-aalanganin paglilikuan natin. Ayan po, 110, 100 meters na 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, and 10 meters po. Ayan po, may makikita na po kayong kalsada sa 10 meters. Diyan po tayo kakanan. Yan po yung sample lang po para po sa mga baguhan. Medyo hindi pa marunong gumamit ng Waze. Konting idea po, ang sinishare ko lang po sa inyo. Sample lang po ito ng kakaliwaan lang din po at kakanan natin. 310 meters. Liliko daw tayo sa main avenue. Okay. 270 meters. Nasa bandang left side na po ako kasi kakaliwa po yung sign ng arrow ni Waze. Kaya sa left po tayo dapat talaga nakapwesto na. 120. Kaliwa daw tayo, 70 meters. Pero minsan kailangan din ng pag-a-analyze po pag gumagamit ng Waze. Kailangan din po basa-basa para po
Minsan kasi may time talaga na malapit, yung pala sarado ang road. Ayan po, is 10 meters na po, kaliwa na po ako. Yan po yung sa sign. Di ba po, sakto po siya sa 10 meters. Kaya, yung 20 meters po, pag napaliko po kayo doon kagad sa 20 meters, yun po yung minsan doon po magkakamali ng pasok ng ng kalsada. 2.2 kilometers. Ayan po yung mga itim po niyan. Pansinin niyo po itong itim na to. Kalsada po yan, yung mga itim na yan. Yung mga akala nyo, guhit lang po. Kalsada po yan. Yan po, pansinin nyo po. 160 meters, 150 meters. Kailangan po kakanan daw po tayo. Padonya Soledad. Yan po. Hintayin nyo po maging maging 10 meters bago po kayo. Siyempre, i-ready nyo na po yung nyo, yung pagkakananan nyo, nasa 300 meters pa lang, dapat medyo nagre-ready na po tayong kumanan. Yan po yung sample ko po yan. 90 meters po. Minsan po kasi merong malapad po na na pagkakaliwaan o pagkakananan, hahanapan nyo po siya na maging 10 meters dun po sa may left or right po kayo. Minsan kasi may malapad na kalsada, katulad ng mga intersection na malapad, dapat dun na po kayo magre-ready. Ayan po, 80 meters, 70, ayan. Siyempre mag-sign na tayo ng pakanan. 60, 50, 40, ayan po. Pasensya na po at habang nagda-drive po ako, inaano ko po. Ayan po, 30, 20, and 10 meters po. Ayan po, 10 po, ikakanan na po natin ang ating manibela. Ayan po, papasok po ako sa may expressway. 90 meters, ready na po tayong kumaliwa. Papasok po ako sa expressway. 60, 50, 40, 30, 20. Yan po yung sinasabi kong malapad po na kalsada. Ready nyo na po yung pag nasa malapad. Ayan po, nag-10 na po. Sa may X-Lex na po ako. Yan po yung sample. Ayan, pumasok na po ako. And then 36 kilometers, Nicol exit. Sundan lang po natin yan. So, toll gate na po ako. Ayan po. Papasok na po ako ng expressway. Yan po. .5 kilometers, may arrow po siya na pakaliwa po. Ready lang po tayo dyan kapag nasa 300 meters, magkaliwa-kaliwa na rin po tayo para po hindi tayo mag-alanganin. Yan, 3.1 kilometers. Ayan po, nasa may expressway po ako. Going po ako ng SM Mega Mall. Kasi po may service ako. Ayan. 3. Tandaan na po, nagto 2.8, 2.7 kilometers. Pag 300 kilometers po, mag-ready na po kayo ng pakanan or pakaliwa. Pero po sa sign ko po is ready po ako ng pakaliwa. Tapos po, tingnan nyo po, yung mga po kasi yan, sa ways po kasi, may mga line-line po yan dyan. Akala nyo, simpleng line po lang yan. Pero is, po yan, mga daanan po yan at kalsada. So, sasample po ako sa inyo ng, ng ways po habang tumatakbo po ang aking sasakyan. Dito lang po ako sa gitna kasi nga po nag-i-slow lang po ako para po hindi po ako mag-alanganin.
Ayan po, 1.6 kilometers. Ayan po, pag hanggang po mag-uunti-unti po yung ano natin, kilometers natin. Masusundan nyo naman din po yan, yung mga line na yan, no? Mga kalsada po yan, na, kaya pag malaki po, ibig sabihin, malapad yung pagkakaitim niya. Kalsada po yan. Ayan po, dito po, may exit po siya ng C5 Pasig. Ayan po ang papuntang BGC. Yan po yan, sa C5. Ito po, didiretso lang po tayo kasi po is Magallanes. Ayan, 1 kilometer, Nichols exit. Tuloy-tuloy lang po tayo. 940 meters. 890 meters. 810 meters. Ayan po, yan po yung sinasabi kong meters na nag-uunti-unti po siya. Ibig sabihin po, habang lumiliit po yung numbers, lumalapit na po tayo sa kalsada. $500 meters, 430 meters. Kailangan din po, basa-basa din po tayo sa mga sign road ng dinadaanan natin para po mas sure po tayo. 150, 130, 90, 70, ayan na po ang 20 meters. Ayan po, dire-diretso lang po tayo. Ayan na po. Pagkapasok po natin dito, sundan lang po natin si Waze. Bayad po tayo ng tayo dito sa toll gate. Ayan po, diretso 2 kilometers, may arrow po siya na pa-left. Dapat nasa 300 meters pa lang, left and right po tayo. Sorry, sa right po tayo dapat. Yan, 2 kilometers, nasa EDSA. Exit po tayo. Okay. Meron po ditong pagdating po dito sa may Magallanes, merong padiretsong Manila, tapos pa kanan po pa EDSA. 1.7 kilometers po, dire-diretso din po tayo. Syempre, basa-basa. Ayan po, sa Cubao po ang sign natin. Basta tandaan nyo po, diretso lang po yan, no? Nasa 1.5 kilometer, 1.4 na po ako. Basta pag 300 po kilometers, sundin nyo na po si Waze para po hindi tayo maliligaw kagad at mahirapan mag left and right po. 1.2 kilometers. Diretso lang po tayo. Pansinin nyo po yung sign po ng ayan po, tingnan nyo po, naging 4 po yung linya po niyan ni Waze. Bilangin nyo po itong kalsada na yan, yung guhit na yan. Ngayon po is 3 pa lang po yan. 1, 2, 3. Ayan po. Ayan. Magiging 4 po yan pag malapit na po tayo sa i-exitan natin. Ayan po yung sinasabi kong line. Ayan po. 1. Ayan po, naging 4 na po. 1, 2, 3, 4 po. Ibig sabihin, 4 po yung line natin. Ayan po, 4. Ang naka-shade po is 2. Kaya ang gagawin po natin, sa shade po tayo ng 2, papasok. Ayan po, nandito po ako sa line, shade 1 and shade 2. Dito na po ako sa shade 2 pumasok. Ayan po. Kanina po, gumilid-gilid na po akong pakanan kasi nasa 2 shade daw po ako papasok. Yan, 90 meters. Papasok tayo. 70, 50,
30, 20, yan po. May signan po, yan po, dire-diretso na lang po yung EDSA tunnel. Kaya kailangan po medyo malayo pa lang po kayo is 300 meters. Sundan nyo na po yung katulad po kaninang nasa shade. Dalawa po, ibig sabihin sa gilid na talaga kayo pumasok. Kumana na po kayo para dun po sa may shade. Yan po. 1 kilometers EDSA tunnel po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na sundan nyo lang po yung yung si Waze para hindi po kayo na lilito. Yung sa po, sa may tunnel po, meron po siyang tawag dito, meron siyang halos din po gagamitin nyo sa may sa may tunnel or sa may flyover or underpass, pareho lang po yan. Titingnan nyo po yung line po ng kalsada. May guhit po yung kalsada natin eh. Ngayon po, dyan po nyo imamatch. Pansinin nyo po, bilangin nyo po yung na yan, arrow na yan. 1, 2, 3, 4. 4 pa lang po yan, pero po mamaya magiging 5 na yan. Nasa lane daw tayo ng medyo dulo. Pangalawang lane po mula po dito sa my left side ko. Ayan po. Bilangin nyo po yung yung line ng kalsada natin. Sample lang po kayo ha. Ayan po, yung mga guhit na yan. 1, 2, 3, 4, 5 po yan. Ito po is 5 din po ang guhit niyan. Papasok lang po tayo sa pangalawa, mula sa bilang po sa may left. Pangalawang arrow na naka-shade. Diyan lang po tayo papasok at sa pangalawang naka-shade po. May shade po yan, matitingnan nyo po, naka-highlights po yung shade ng ng Waze. Ibig sabihin po nasa first and second row lang po ako papasok. Kailangan basa-basa din po. Ayan Guadalupe, Monumento, Arnaiz. Ayan po nag-iba na po siya. Ibig sabihin po kung pumasok po kayo dun sa may pangalawang shade, magiging 3 shade na lang po. Papasok lang po tayo dyan. Ayan pagpasok po, pansinin nyo po, 3 shade na lang po yung nandito 1, 2, 3, and sa dulo po, yung nasa dulo. Kaya po 3 na lang din po yung shade niyan. Pansinin nyo po yan. Ayan po. 1, 2, 3. 3 po na line. Broken line po yan dyan. Dito po is 3 shade po. Nasa dulo po tayo. Dapat nasa dulo. Ayan po. Nag-zero na po. And then, dire-diretso na po tayo. 1.7, 1.6 kilometer. EDSA, dire-diretso lang daw po ang sign yan. Sa tunnel na po ako. Ayun po, tawag dito yung flyover at saka underpass. Pareho lang po yan. Tingnan nyo lang po yung line ng ng Waze na naka-shade. Yun po yung susundan nyo. Kasi po may may linya tayong susundan dito sa Waze at sa kalsada din po para hindi po kayo medyo malito. Bilangin nyo po yung line. Minsan po sa kalsada is broken line po yung naka-white or dire-diretso yung line niya. Yan po. Bilang po yan. Yan pansinin nyo po, dumami po yung linya na may shade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 shade po yan. Ibig sabihin, pwede po tayong pumasok kahit sa dyan na linya sa shade na yan. Pero ako nga po, halimbawa po underpass, overpass po, or malapit po akong mag-exit,
Doon po ako sa pinakadulo na pumupunta sa araw. Kasi minsan, di ba po, dalawa ang naka-shade niyan. Yung isa talagang nasa gilid, yung isa nasa medyo gitna siya. Ang gawin niyo po, pag paliko na po kayo, dapat po nasa na kayo, nasa pinakagilid na po. Para mabilis po mag-exit. Ayan po, 5 lines po, 620 meters, tuloy-tuloy lang din daw po is. Pansinin niyo po, 5 po ang shade nitong nasa EDSA. 5 po. 5 rin po ang line ng guhit sa may EDSA. Ayan po, naka-broken line po yan. 1 guhit, 2 guhit, 3 guhit, 4 na guhit, 5 guhit. Ayan po. Kaya dito po, ang naka-shade po sa atin ay 5. Kaya pwede po tayong pumasok dyan sa naka-shade kung kahit saan po dyan. Siyempre po is, dito lang ako sa gitna po para safe po ako. Kasi pwede akong pumasok daw kahit sa dyang shade. Along EDSA na po ako. Pansinin niyo po yan, shade po yan. Yan po yung purpose na yung shade na yan. Kung papansinin nyo, akala nyo po wala. Yan, design lang po. Hindi po. Yan po yung tawag nito, line siya ng pagbabatayan. Ito po wala pong bayad sa akin si Waze. Sana po Waze, bayaran nyo ako. Wala pong bayad sa akin si Waze. Sinishare ko lang din naman po yung experience ko sa paggamit ng Waze. Yan po, share ko lang din po para po sa mga lalo na po sa mga baguhan. Yan po, 5. Pansinin niyo po yan, 5. Bibilangin niyo po yung line dyan na guhit. Yan, tuloy-tuloy lang daw po tayo. Napasok na natin yung 5 shade. Ngayon po is tuloy-tuloy lang po tayo. 1.3 km EDSA North. Sabihin, dire-diretso lang po tayo. Para po kahit paano hindi tayo maligaw. Kailangan lang medyo sundin natin si Waze. Ayan po, pansinin nyo po, 3 po sa 4 naging linya. Bilangin nyo po yung kalsada dito na may guhit. Hindi po kasama yung ayan po, kasama yung dito sa may bus lane. Bali, 4 po siya. Bilangin niyo po yung guhit ng kalsada. 1, 2, 3, 4. Pasensya na at ako lang may hawak ng aking cellphone. Yan, 4 ng line. Meron po dun sa pinakadulo po, yung po yung sign na kakaliwa. Ay, kakanan po. Sign po yun ng kakanan. Pero hindi po tayo kakanan. Ang susundin lang po natin is 3 lang po. 3 shade tayo. Doon po tayo papasok sa may shade na 3. Yan po yung purpose ng shade ulit. Ayan, 3. Yan po, 3. 3 shade. Pero pagdating po dyan sa sa medyo ilang kilometers, 280, may sign po dyan yung isa, hindi po siya naka-shade. Kasi hindi po yun ang papasukan natin. Dito lang po tayo sa may mga naka-shade. Ibig sabihin po, 3 po yung naka-shade dyan. Pwede po tayo sa 3 linya ng kalsada na pumasok. Yan po yung 3 kalsada. 1, 2, 3. 3 po yung line. Broken line po yan. Yung puro broken line po yan. 3 po yan. Pag diniretso nyo, bilangin nyo, 3. Yan po. Ang papasukan. Yan po, pumasok na po sa second, sa 20. Dito po, papasok na po tayo daw sa may show underpass. Yan po yung yan po yung underpass. Pero po, kasi ang punta ko po is, kasi ang navigation ko, ang set destination ko po dyan is tawag dito,
Mega Mall, hindi po ako sa Mega Mall. Kaya yan po si navigation ko ay iba. Yan po, 1 kilometers po. Tandaan nyo, may 4 po na araw dyan. Pansinin nyo, underpass, overpass, pareho lang po yan. Basta po ang sundan nyo po is yung nasa shade po ng ating nasa waist. At sundan din po natin ang linya ng ating kalsada. Ayan po, sample po ulit ha. 4 line po yan, pero 2 lang po ang may shade. Ibig sabihin po, doon lang po talaga tayo papasok sa may shade. Sample lang ko po kayo, bibilangin po ulit natin ang kalsada, ang linya. 1 sa gilid, 2 sa pinapasukan ko, and 3 nandoon, at 4 nandoon po sa pinakadulo. At 4 din po yung araw ng waist po. Ayun po, tandaan po, underpass, overpass, pareho lang po yan sa waist. Basta po, susundan nyo po ang shade po ng waist. Dito na lang po magtatapos po ang simpleng sample ko po sa paggamit po ng waist. Kasi malapit na po ako sa aking pupuntahan. Sana po may konting idea na naman po kayong nakuha sa akin sa paggamit po ng actual po na umaandar po ang sasakyan na gamit po si Waze. Thank you po sa mga nanonood at nagso-subscribe. Isang idea lang din po to at experience po sa pagdadrive ko sa Grab po. Thank you po sa mga nanonood ulit. Thank you.